Isa na naman pong magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Andito na naman po ang inyong Lola Rayleigh at tayo po ay magpapatuloy na naman sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ayan po, ang background po natin ay mga halaman na naman, mga green, At maraming salamat sa ating Diyos sa kanyang gabay at patnubay sa buhay ko at sa buhay din ninyo na nariyan, na nakikisabay at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay dahil binibigyan pa po tayo ng pagkakataon para makapagbahagi ng kanyang salita at makabasa ng kanyang salita upang meron pong mapapakinggan yung ating mga kaibigan na wala pong panahon sa pagbabasa. At least meron po silang napapakinggan. Kaya mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan ko kayo na buksan po ang Oseas chapter 10 at tayo po ay magsisimula na. Nagsalita ang propeta tungkol sa Israel. Itatakwil sila ng aking Diyos sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya, sila'y magiging palaboy sa mga bansa. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot kay Yahweh. At ano ba ang magagawa para sa amin ng isang hari? Puro siya salita pero walang gawa, puro pangako ngunit hindi tinutupad. Ang katarungan ay pinalitan ng kawalang katarungan, anupat ito'y tulad na lang ng nakakalasong damo na sumisibol sa buong bansa. Matakot ang mga taga Samaria at mananaghoy dahil sa pagkawala ng guya sa Bet-aven. Manangis pati ang mga saserdote nilang sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil sa napawing katanyagan nito. Oo, ang Diyos-Diyosan ito'y dadalhin sa Assyria bilang kaloob sa tanyag na hari. Mapapahiya ang Ephraim at ikakahiya ng Israel ang larawang inari nilang Diyos. Ang hari nila ay mawawalang parang bula, wawasakin ang mga dambana. Sa burol ng Avin na naging dahilan ng pagkasala ng Israel, tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Sinabi ni Yahweh, ang Israel ay patuloy sa pagkakasala mula pa sa Gabaa. Dahil dito, siya ay mahuhuli ng digmaan sa Gabaa. Parurusahan ko kayo, magsasanib ang mga bansa laban sa inyo at kayo pinarusahan ko dahil sa patong-patong na kalikuan. Ang Ephraim ay parang sinanay na dumalagang baka na mahilig sa pag-iik, ngunit ngayon isisingkaw ko siya. Ang Juda ang hihila ng araro at ang Israel ang hihila ng suyod. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng biyaya, ngunit naghasik kayo ng kalikuan. Kawalang katarungan ang inani ninyo at kumain kayo ng bunga ng pagsisinungaling. Dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong mga karwahe, sa marami ninyo mandirigma, kaya mapapalaot sa digmaan ng inyong bayan at mawawasak ang lahat ng kuta ninyo, gaya ng ginawa ni Salman sa Bet-arbel. Nang salakayin niya ito, ang mga inay pinagluluray-luray na kasama ng kanilang mga anak. Ganito ang gagawin sa sambahayan ng Israel sapagkat napakalaki ng inyong kasamaan. Sa pag-uumagay malilipol ang hari ng Israel. Chapter 11. Nananabik ang Diyos sa pagbabalik ng Suwail na bayan. Ng bata pang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto.
Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi niya alam na ako ang nangangalaga sa kanya. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Magbabalik sila sa lupain ng Ehipto at paghaharian ng Assyria. Sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin, lulusubin ng kaaway ang kanilang mga lungsod, wawasakin ang kanilang mga pinto at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Ang aking bayan ay nagpasya ng tumalikod sa akin, kaya't itinakda na sila sa pamatok at walang mag-aalis nito. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Sibuem? Nagtatalo ang loob ko at nananalig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Panununda nila si Yahweh, siya'y uungal na parang leon at nanginginig na darating ang kanyang mga anak na lalaki mula sa kanluran. Nagmamadali silang darating na parang mga ibong galing sa Ehipto at mga kalapating mula sa Assyria at ibabalik ko sila sa kanilang tahanan, sabi ni Yahweh. Ang kasinungalingan at pang-aapi ng Ephraim. Chapter 12. Sinabi ni Yahweh, panay pagsisinungaling at pandaraya ang ginagawa sa akin ng Israel. Ang Juda ay suwail na rin sa Diyos na banal at patuloy na naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Ephraim ay umaasa sa wala at humuhukay ng sariling libingan dahil sa pakikipagkaisa niya sa Assyria at pakikipagkaibigan sa Ehipto. Sinumbatan ni Yahweh ang Israel, parurusahan niya ang Israel ayon sa kanyang masamang pamumuhay at gagantihan ayon sa kanyang mga gawa. Nang sila'y nasa sinapupunan pa, dinaya na ng nuno nilang si Jacob ang kanyang kakambal at nakipagbuno sa Diyos nang siya'y malaki na. Nakipagbuno siya sa anghel ni Yahweh at nagwagi, umiyak at namanhik na siya'y pagpalain. Nakatagpo niya sa Betel ang Diyos at doon nagsalita sa kanya, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh ang kanyang pangalan. Kaya't manumbalik kayo, lahi ni Jacob, at sa tulong ng Diyos ay mamuhay kayong may pag-ibig at katarungan at patuloy na umaasa sa kanya. Sinabi ni Yahweh, ang mga Israelita ay kasing sama ng mga Kananiyo. Gustong-gusto nilang gamitin ang timbangan nilang may daya. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman, nakamtan ko ang kayamanang ito para sa sarili ko. Ngunit ang lahat ng kanyang kayamanan ay hindi maitutumba sa nagawa niyang kasalanan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na kumuha sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Ika'y muli kong tatahanin sa mga tulda gaya noong panahon ng mga itinakdang kapistahan. Nagsalita ako sa mga propeta, ako ang nagbigay sa inyo ng maraming pangitain at mga talinghaga sa pamagitan ng propeta. Laganap sa Galaad ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na sumasamba rito'y mamamatay. Naghahandog sa mga Diyos-Diyosang toro ang mga taga-Gilgal at ang kanilang mga dambanay magiging mga bunto ng bato sa gitna ng binungkal na bukirin. Tumakas si Jacob papuntang Aram at doon nagkaasawa. Nagpasul siya ng mga tupa upang makamtan ang kamay ng babaeng iyon. Inilabas ni Yahweh ang Israel mula sa Ehipto sa pamagitan ng isang propeta at sa pamagitan din ng propetang ito'y pinangalagaan niya ang Israel. Matindi na ang galit ni Yahweh kay Ephraim dahil sa kasamaang ginagawa nito, kaya't siya'y parurusahan ni Yahweh at pagbabayarin sa kanyang mga kasalanan. Ang pagkawasak ng Ephraim. Chapter 13. Noong una, kapag nagsalita si Ephraim, nanginginig sa takot ang mga tao sapagkat siya'y makapangyarihan sa Israel, ngunit sumamba siya kay Baal, kaya't siya'y
napahamak hanggang ngayon, patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Ang mga pilak nila ay tinutunaw at pinagagawang Diyos-Diyosan, pagkatapos ay sinasabi nila, maghandog kayo rito, at hinahalikan pa ng mga tao ang mga guyang ito. Kaya nga, matutulad sila sa ulap sa umaga o sa hamog na madaling araw, madaling natutuyo. Kaya gaya ng ipauusok na pinapadpad ng hangin, sinabi ni Yahweh, ako ang inyong Diyos. Ako ang nagpalaya sa inyo sa Ehipto noon. Kayo'y walang ibang Diyos kundi ako, at walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Kinalinga ko kayo sa lupaing tuyo at tigang, ngunit nang kayo'y mabusog, naging palalo kayo at nakalimutan ninyo ako. Kaya naman, dadaluhungin ko kayong gaya ng leon, gaya ng isang lepardong nag-aabang sa tabing daan. Susunggaban ko kayo gaya ng isang usong inagawan ng kanyang mga anak, at lalapain gaya ng ginagawa ng leon, gaya ng paglapa ng isang mabangis na hayop. Wawasakin kita, Israel. Sino ang sasaklulo sa iyo? Nasaan ngayon ang iyong hari na magliligtas sa iyo? Nasaan ang lahat ng pinunong magtatanggol sa iyo? Sa galit ko sa inyo'y binibigyan ko kayo ng mga hari, at dahil din sa aking puot, sila'y inaalis ko. Inilista ko ang ginagawang kalikuan ni Ephraim, tinatandaan ko mabuti para sa araw ng paniningil. Ang Israel ay binigyan ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit tinanggihan. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan, siya anak ng Suwail at Mangmang. Hindi ko sila paliligtasin sa impyerno, hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Impyerno, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila, bagaman siya'y lumagong gaya ng tambo. Darating ang hinga ni Yahweh, ang hanging silangan na nagmula sa ilang. Tutuyuin ang kanyang mga batis at gawin ang kanyang kayamanan. Parurusahan ang Samaria sapagkat nagkasala siya. Siya'y naghimagsik laban sa Diyos. Mamamatay sa tabak ang mga mamamayan niya. Ipaghahampasan sa lupa ang kanyang sanggol, at lalaslasin ang tiyan ng mga nagdadalang tao. Pakiusap na manumbalik sa Diyos ang Israel. Chapter 14. Israel, manumbalik ka na kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo kay Yahweh at sabihin ninyo, patawarin muna kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng papuri. Hindi kami maliligtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ni Yahweh, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi ng aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng leryo. Nag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, at dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at halimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang kayamanan, mamumulaklak na parang punong ubas. Ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyusan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ang matalino, at dapat mabatid na marunong. Matuwid ang mga daan ni Yahweh, at doon tumatahak ang mabuting, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Salamat po sa ating Diyos. Napansin ko po dito kahit gaano nakatindi ang pagsuway at ginagawang kasalanan ng mga Israelita, ay ganoon pa rin kabuti ang ating Diyos, dahil nang sila ay nagsisi, lumapit muli sa Panginoon, nagsisi, nangako, ang Diyos po naman ay nagpatawad, at talagang minahal po sila ng Panginoon ng walang katapusan, dahil napawi na ang galit ng Diyos sa mga taga-Israel. So mga kaibigan, kahit man po sa ating panahon, kapag tayo po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi tama sa Panginoon, at kapag kinausap po tayo ng Holy Spirit, tayo po ay nanunumbalik sa Diyos, lumalapit
humihingi ng tawad, nagsisisi, nagpapakumbaba, at ang Diyos naman po natin ay handang magpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa ating Panginoon sa kanyang salita. Nawa po sa bawat araw na ako po ay nagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa aking channel, sa YouTube channel, nawa po ay mapagpala po kayo sa bawat araw. Ngayon po ay pang 157 days na yata natin. At tayo po ay nasa aklat ni Osias at tapos na po tayo sa Osias. Bukas po ay magsisimula po tayo sa ang aklat ni Joel. Yan po ay salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, hanggang dito po muli magtatapos ang aking Bible reading at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos, hindi lamang po sa mga material na bagay ng mundong ito, kundi higit sa lahat ang pagpapalang espiritual ay makamtan po natin at maranasan nating lahat sa bawat sandali ng ating mga buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos at ingatan ng kanyang kapangyarihan at balutan tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang divine protection. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, magpasalamat po tayong lahat sa ating Diyos. Amen.